Kinsam mo. Kung isog mo, ano yung atubang na yung mga kaso sa Pilipinas? Ilupad ba lagi mo dere? Yawa mo nga. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Harry Roque, nagkakalat na naman doon sa dahig sa The Netherlands. Ang yabang kasi nito ni Roque, ayan, kaaway yung isang DDS vlogger na taga ron mismo. Taga ron mismo sa dahig. Kumakalat ito sa social media, itong si Harry Roque at saka yung Maharlika, magka-partner yung dalawa na yan, nagbablog sila, may pinapatamaan sila, may tinitira sila, na isang vlogger na nakabase doon sa dahig sa The Netherlands. Tinitira ni Roque. Hindi nila pinapangalanan ni Maharlika, pero sumagot yung nasabing vlogger. Ang pangalan ng vlogger na yun, Alvin and Tourism. Alvin and Tourism vlog. Yun yung napanood ko yung vlog nito nitong Alvin and Tourism vlogger na to Nakasakay siya sa bus. Naggalit kay Roque. Sabi niya kay Roque, ang yabang-yabang mo, pumunta ka dito sa dahig The Netherlands. Ikaw na ang gustong ikaw na ang gustong dito, magbida, ikaw na 'yon. Sabi nga dito ng isang DDS vlogger din, itong Princess Maui, spoke sa Harry Roque, hinamon ng suntukan. Siguro ito yung tinutukoy ni Roque, 'di ba? Mayroon tayong mayroong content tayong nagawa dito na may kinikwento si Roque na behind the scenes. Nung nandun si Sarah nung birthday niya at nagrally doon, nandun din si Amy. Nagprograma sila, nagrally sila doon sa park. Yung kung saan nag-hold sila ng rally madalas. Nagsalita si Roque doon. 'Di ba kwininto ni Roque, sabi niya na insulto daw siya kasi sinisinyasan daw siya na time's up, time is up. Sinisinyasan siya. Baka ito 'yon. Baka ito yung nagsisinya sa kanya na time is up. Kaya sabi niya, sinusupil ang karapatan kong magsalita. Sinusupil? Hindi pwede yun. Kumbaga galit si Roque sa kasi itong si Maharlika kasi sa kawina daw siya, binabalaan daw binabawalan na magngiwi-ngiwi. Yung ngiwi-ngiwi ni Roque, bangag-bangag-bangag, budol-budol-budol. Binabawalan daw siya, sabi ni Roque. Kaya sabi niya, ano yan? Ako, sinusupil nyo ang ko? Yun. Galit siya doon sa nagsisinyas daw sa kanya. Hindi niya pinangalanan, pero yun, mainit ang dugo ni Roque doon. Sumagot naman itong Alvin and Tourism vlog na ito. Mukhang ito yung pinapatamaan ni Roque at nila Maharlika. Pero galit itong Alvin and Tourism vlog. Sabi niya, itong vlogger na to, parang galing kayo kung saan, kami dito yung nagpapagod, araw-araw, nagsasakripisyo kami dito, kami ang nag-o-organize dito, tapos kayo pupunta lang dito, pagpapabida kayo, i-claim nyo na sa inyo itong mga itong mga dito. Sino bang nagsasakripisyo sa amin dito sa sinong nagsasakripisyo dito sa dahig? Taga rito kami ang nag-o-organize nito, tapos parang kayo na yung bida dito na gusto niya, ayun. Ganun yung sinasabi nitong Alvin and Tourism vlogger Anyway, yan, Roque. Ang dami mong kaaway, Roque. Lahat mo inaaway. Inaaway mo si Panelo. Galit din sa'yo si Panelo. Hindi rin daw believe si Panelo dito kay Roque. Sabi nga nitong Alvin and Tourism vlogger na to, kung matapang ka, harapin mo yung kaso mo. Yun ang doon. Inisahan lang si Roque sa ganun Pero sabi nitong DDS vlogger ni Princess Maui, hinamon daw si Roque na suntukan. Hinamon daw ng suntukan. Anyway, paano yan, Roque? Nandyan ka sa The Netherlands, tapos inaaway mo ang mga taga dyan, yung mga DDS na nandyan. Paano yan?
Talagang, ito kasing si Roque sa kasing Harlika, ano ito ito yung mga pasimuno ng mga fake news dyan sa mga DDS Ayan, gusto niya pa, siya yung parang mag-stand out, siya yung pabida. Kahit dun sa kaso ni Duterte, hindi siya kinuha na na abogado kasama sa defense team kasi siguro nayayabangan din sa kanya si Kaufman. Paano na yan, Roque? Kaaway mo na yata lahat ng kasamahan niyo, Ito ang DDS vlogger na galit kay Harry Roque. Galingon, easy rin mo magdaot ng tao, ha? Baka na-infiltrate na kayo dyan. Puro mga theory. Infiltrate. Wag may na-infiltrate. Kanina sila nagubot-gubot din. We are very resolute and steadfast sa aming anong gusto mangyari. Support kami ni Tatay Digong. Kanina dyan, gubot-gubot dira na murag mga importanteng mga tawanan. Pareho na ito mga bahugtai. Attitude versus attitude na. Tinun-anay lang ni ako, Kung sa yung gipang, nakakwarta bi ani, Pangutan-an ang mga tao o diya. Nakakwarta ba bisag piso ani? Bastos ka bastusan punta ka. Dali ra kay sa inyo mag-ingon na Marcos supporter mga ana inyo lagi disregard na ninyong mga effort sa tao. Pag-retokon tayo noon mo karon masig. Doble ako nagkuhan sa imo man, nagilom-ilom ra ko. Pero karon mo nagsobra na mo Ayaw mo pag-stura-stura gyud ana. Kay wa mo kabalo sa story. Dali ra kay mo mutuo dayon just because they are a personality. Personality na what sige pangdaot. It's so easy for you to daot somebody na magsuri ra mo later kung mag-prove mo daotan mo. Bastuson pa ta mo. Makatubang ta i-live kay makatubang ta inistoryahin ta. Gusto mo binastusay po ta. Kinsa mo can afford mo sa amo kay bata rami. Di ba bata? I'm already 32 years old. Kano man, kaya hapit na mo mag-70, duha na lang kaubo, patay na mo. Di may pwede mo tubag sa inyo. Bastos mo Can afford mo magsura-sura yung mga iunan sa amo. Kinsa mo. Kung isog mo, ano yung atubang na yung mga kaso sa Pilipinas? Nilupad ba lagi mo dire? Yawa mo Ito naman ang buwelta ni Roque sa kapwa niya DDS na vlogger. Magkukomenta lang po ako dito sa isang vlogger na taga The Hague, na nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi talagang pinigil po kami ni Maharlika na magvangag-vangag. Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Pero nagsalita kami. Sa akin lang, alam ko mga bata kayo. Nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan nyo kung gaano kaimportante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang ideya. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo, ba't ka nagbablog? Diba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong at hindi tama yung sasabihin mo na ikaw nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Kung talagang tunay kang nagmamahal kay PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa The Hague. Tama ba ako o mali? Tama. At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita. Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with suppression of freedom of expression.
At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,